Let us open our Bible on Matthew 24, verse 16 hanggang 20. Praise the Lord. Then let them which be in Judea flee into the mountains. Let him which is on the housetop not come down to take anything out of his house. Neither let him which is in the field return back to take his clothes. And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days. But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day. Ito yung binigay ni Lord Jesus Christ na advice sa kanyang pagbalik na paghahanda at ang mga bagay na huwag gawin. Unang-una, sinabi po dito, then let them which be in Judea flee into the mountains. Anong ibig sabihin nito? Di ba nakalagay naman sa Bible anywhere, Jesus is there, wherever you are, saan ka man. Bakit there is a certain place na sinabi si Lord Jesus na kung nasa Judea ka, flee into the mountains. Lumayas ka na, papuntang bundok. Kasi itong Judea, city ito. Alam natin ang gawa ng city. Nandyan ang worldliness, worldly pleasures, ungodliness, wickedness, lahat-lahat. Lahat naman tayo may mga backgrounds. Lahat naman tayo may mga karanasan sa buhay. Nung dumating sa atin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, sinabihan na niya tayo, magsisi, talikdan, at mamuhayng banal. Pag yan ay nagawa mo na sa buhay mo, meaning to say, you have done already getting out from that Judea, going to that mountains. Nagawa mo na sa buhay mo. Stay on the mountain if you have done it. Pero kung hindi mo pa nagawa, ang buhay mo ay nandyan pa rin sa pamumuhay sa isang syudad. Nalulung ka pa rin sa bisyo, nalulung ka pa rin sa lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Ito yung advice ni Jesus Christ. Flee. Malis ka na. Iwanan mo na yung Judea. Pumunta ka na doon sa bundok. Pumunta ka na sa kabanalan. Pumunta ka na sa godliness. Pumunta ka na sa holiness. Yan yung ginawa ng Diyos sa panahon ng Sodom and Gomorrah. Yung pinaka-urgent na pag-akay ng Diyos sa kanila. Pinaka-last moment para may maligtas pa. At wag natin gawin na last moment na tayong mag-action. Kailangan you have done already. Nagawa mo na yan sa buhay mo. Pag nagawa mo na yan sa buhay mo, stay on the mountains. Manatili ka sa buhay na banal. Pero kung hindi mo pa nagawa, patusik-tusik ka pa, patuka-tuka ka pa sa buhay nandyan sa syudad ng mga kasalanan, kamunduhan, huwag mo nang ulitin yan. Praise the Lord. Doon ka na mamuhay sa bundok, kabanalan, katuwiran. Basahin natin ano ang ginawa ng Diyos sa Old Testament. Genesis 19:15 hanggang 17. Praise the Lord. And when the morning arose, then the angels hastened Lot, saying, Arise, take thy wife and thy 2 daughters, which are here, lest thou be consumed in the iniquity of the city. And while he lingered, the man laid hold upon his hand, and upon the hand of his wife, and upon the hand of his 2 daughters, the Lord being merciful unto him, and they brought him forth, and set him without the city. And it came to pass, when they had brought them forth abroad, that he said, Escape for thy life, look not behind thee, neither stay thou in all the plain. Escape to the mountain, lest thou be consumed. You see? Saan sila pinapatakas
sa bundok. Holy mountain. Holy life. Saan sila pinapaalis? Sa city na puno ng kasamaan at kasalanan. Kahit nandito tayo sa city of Davao, kahit nandiyan ka sa city of Manila, kahit nandiyan ka sa city of Iloilo, kahit nandiyan ka sa city of General Santos o saan ka mang syudad. Pero kung ang pamumuhay mo ay hindi naaayon sa pamumuhay ng mga taong nasa syudad na makamundo, ungodly, lovers of pleasures more than lovers of God, hindi humihinto sa paggawa ng mga kalayawan sa sanglibutang ito, hindi kumpleto yung buhay nila kung walang kalayawan. Kung gawa mo naman ay hindi katulad sa kanila, kung ang gawa mo naman ay banal, malinis, matuwid, ayon sa kautusan ng Diyos, hindi ka na dyan. Wala ka na sa lust of the flesh, wala ka na sa lust of the eyes, wala ka na sa pride of life. Still, you are like living on the mountain. Para ka na rin nabuhay sa mundo. Kaya nung bago pa ako dumating dito sa banal na dako, anong kantsaw ng aking mga barkada noon? Chick! Unsa naman ang imong kinabuhi? Nung wala naman tanan kalipayan sa imong kinabuhi, di man mi mabuhi anak kung musunod mi nimo, mga matay siguro mi. They cannot live without vices. They cannot live without worldly pleasures. That is the life in the city. Pero kung ang Word of God dumating sa buhay mo, na nagtuturo sa iyo, mamuhayng banal, kahit nasa syudad ka pa, God knows how to deliver the righteous out of their troubles. Lalo't na sa panahon sa pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. This is not necessary literally. Alisan natin ang ating tirahan dito sa syudad, punta tayo sa bundok. Kahit ang bundok ngayon, marami na ring kalayawan. Kahit ang bundok ngayon, marami na ring buhay, pamumuhay na marumi sa mata ng Diyos. So, it doesn't matter. What is important sa buhay natin? We are living in a holy life. Yan ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Pag nagawa mo na yan, continue. Pag hindi mo pa nagawa yan, huwag mo ipagpatuloy yan. Bakit? Baka makot in the act ka. Alam mo na ikapahamak mo yan, bakit mo pa gagawin? So, kinakailangan marunong din tayong tumingin sa kasamaan na darating kung hindi tayo maging makatotoo. Basahin natin anong sinabi sa Proverbs 22, verse 3. Praise the Lord. A prudent man foreseeth the evil and hideth himself, but the simple pass on and are punished. See? Nakikita mo na ang ikasasama. Kasi anytime you might die, anytime Jesus will come, are you ready? Pag alam mo na mayroon kang ginagawa na masama, hindi maganda sa harapan ng Diyos, alam mo yung kasamaan na darating sa buhay mo. Pag yan ay nakita mo na masama na darating sa buhay mo, napursi mo na, tumago ka na o magtago ka na. Ibig sabihin yan, huwag ka manatili dyan. Magtago ka na. Ibig sabihin, magtago ka na. Keep yourself safe. How? Iwanan mo. Pagsisihan mo lahat na gawa mong mga kamalian sa mata ng Diyos. Mamuhay ka ng malinis at banal. Manatili ka sa kanyang mga statutes, sa kanyang mga commandments. David said, "Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. I have inclined my heart, thy statutes always, to perform thy statutes always, even unto the end." Kung baga pa, you have already committed your life to God. Absolutely, completely. O di secured ka, safe ka. Ganun. Paano tayo tumakas sa kasamaan na ating nakikita? Pero, kinumpara dito, the simple pass on and are punished. Hindi umiiwas. Hindi, walang pake.
Sa naririnig na warning, walang paki sa naririnig na advices ng salita ng Diyos. Ang kanila, ang gusto nila masunod. So ano mangyari? And are punished. They will suffer the consequence. That is their choice. Kaya sa buhay natin, huwag tayong maging katulad sa kanila. Praise the Lord. Tingnan mo si Noah and his family. Nung binaha ng Diyos ang buong sanglibutang ito, how did Noah, together with his family, yung tinatawag na bakit na-save sila? Bakit? Basahin natin. Hebrews 11:7. Praise the Lord. By faith, Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is by faith. Yan. Inawit natin kanina, only believe. Itong faith natin sa ating Panginoong Hesukristo, napakalaking bagay ito sa buhay natin. Because of that faith, we move keeping His will, doing His will. Kasi kung wala kang faith sa ating Panginoong Diyos, walang value sa iyo ang warning. Walang value sa iyo ang lahat ng mga promises ng Diyos. Walang value sa iyo ang lahat ng mga counsels ng ating Panginoong Diyos because you do not believe Him. By faith. Hindi pa binigyan siya ng warning ng Diyos sa mga bagay na hindi pa nangyayari at hindi pa nakikita. Tulad niyan, nagbigay ang Diyos sa atin ng warning. He will be coming back very soon. By dreams, by the Word of God, by the signs who are multiplying. Marami ng mga signs na malapit nang babalik ang ating Panginoong Kristo. And yet, wala ka pa ring faith. And yet, hindi ka pa rin nag-prepare. And yet, you disregard the warning of God. Wala kang faith. Kaya, si Noah and his family were saved by faith. They were moved. Nag-move sila. Being warned by God. Move with fear. Hindi yung, porque hindi mo nakita yung sinasabi ng Diyos, parating pa lang, wala kang paki sa kanyang instruction. Pero sila, nag-move sila with fear. They observed very faithful sa mga instructions ng Diyos. Oh, ito yung gawin nyo, ito yung gawin nyo, ito yung gawin nyo. They move with fear. Oh, naniwala sila. At sinunod nila talaga. Prepared an ark to the saving of his house. Naghanda sila because that is how God given them the instruction. O, ganon din, nagbigay ang Diyos sa atin ng instruction, magpakabanal kayo. Talikdan nyo na yung kasamaan ninyo, sumunod kayo sa akin. Gawin nyo ang aking mga statutes, ang aking mga commandments. Ito lang yung tanging magbibigay sa inyo ng buhay na banal because my word is holy. Yun yung instruction ng Diyos. Let's move with fear. Kumilos tayo na may takot. Gawin natin without or meron man taong nakakita sa atin, let's do it by faith. Praise the Lord. By which He condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. Lahat ng mga tao sa mundo, kinondemn niya. Pinahamak niya. They were drawn to death. Nalunod sila lahat. Wala nang naiwan except Noah and family and that are in the ark. Yung mga animals na na-preserve ng ating Panginoong Diyos. Yung ikalawa, let him which is on the housetop not come down to take anything out of his house. Neither let him which is in the field return back to take his clothes. Sa buhay natin, we are already in the peak or in the top level of our spirituality. We have done so much from the Word of God. Marami na tayong nagawa from the Word of God. We already forsaken the things that we possessed before na ginagamit natin sa ating paggawa ng kamunduhan, gawa ng kasalanan.
Yung mga sticks na ginagamit natin sa pagsigalyo, iniwan natin. Yung mga Betamax tape na nanonood tayo ng mga worldliness, lahat ng mga bagay na yan, iniwanan natin. So nasa top na tayo sa spirituality natin. So ano pang mga bagay-bagay na mga things we already left? Huwag mo nang balikan yun. Huwag mo nang balikan. Stay on the top of your house. Stay on the top of your spirituality. Huwag mo nang balikan yun. Neither let him which is in the field return back to take his clothes. We already removed the old clothes we had. Inalis na natin ang ating mga damit na marurumi sa mata ng Diyos na ating taglay noon. We are already in the field. We are already planting that someday we will reap life everlasting. Hindi ka naman pwede nandun sa field, planting, which someday you're going to harvest it, which is spiritual planting para ma-harvest mo everlasting life. Tapos yung mga hinubad mo na ng mga clothes mo sa kasamaan, babalikan mo. Huwag mo nang balikan yan. Yan ang ibig sabihin ng Diyos sa buhay natin. No turning back. Praise the Lord. Huwag na talagang balikan. Kaya basahin natin ang Luke 17:31 hanggang 33. Praise the Lord. In that day, he which shall be upon the housetop, and his stuff in the house, let him not come down to take it away. And he that is in the field, let him likewise not return back. Remember Lot's wife. Whosoever shall seek to save his life shall lose it, and whosoever shall lose his life shall preserve it. Yan. Praise the Lord. Karamihan na susunog ng mga tao at namamatay, nakalabas na sana sila sa bahay nila na nasunog. Kaso bumalik. Dahil meron silang kukunin. And most of them, nasusunog din. Hindi nila alam, they can recover all the losses that they might have during that tragedy. But the moment your life is being ended, you can no longer recover it. Hindi mo na ma-recover yan. So, ganun sa spiritual natin. Huwag mo nang panghinayangan ang mga bagay-bagay na iyon nang iniwan. Huwag ka nang lumingon sa likod. Pabayaan mo na yun. Kaya gusto ng ating Panginoong Diyos, if ever we serve God, we have to rejoice. Maging masaya tayo. We have to be contented. Godliness with contentment is great gain. Hindi kaya, maglilingkod ka kay Jesus, hanap-hanap mo pa yung kaligayahan mo sa mundo. Naglilingkod ka kay Lord Jesus Christ, hanap-hanap mo pa yung kumikiliti sa iyong lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Those things were already forsaken and forgotten through the Word of God, forgetting those things which are before. Kalimutan ang lahat ng mga kahapon natin. Kasi pag ating alalahanin yan, you might look behind. Lilingon ka sa likod mo. Meaning to say, you will go back where you came from. Babalik ka kung saan ka nanggaling. Remember Mrs. Lot. Sabi dyan, alalahanin niyo si Mrs. Lot, which the angel given her instruction, run! Ano pa? Run for your life. Tumakbo kayo para sa kaligtasan ninyo. Do not stop in the plain. Huwag kayong huminto dyan sa patag. Go to the mountain and do not look back or behind. Ay si Mrs. Lot, huminto, lumingon. She became a pillar of salt. Napahamak siya. Kaya ganun po ang instruction ng Diyos sa buhay. While we are waiting for the coming of Jesus Christ, while we are waiting for the judgment
day of the coming of our Lord Jesus Christ. Yan ang gusto ng Diyos sa atin na klaseng status. Huwag nang bumaba. Kukunin pa anong mga bagay na dati mo nang ginagawa noon na iniwanan mo na yan. Huwag ka nang kumuha ng clothings. Pag nasa field ka na, kung ano yung hinubad natin na mga anyo natin, mga damit natin na makasalanan pa tayo, huwag mo nang balikan yan. Next, third, and woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days. Magtataka ka. Can God cannot take care of those children of His, in case at that time they were still having little babies? Hindi ba kaya ng Diyos ingatan sila? Hindi ba kaya ng Diyos i-preserve sila? Did not God promise for His people to save them and their children? What kind of meaning itong ibig sabihin ng Diyos? Woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days. Kawawa. Anong ibig sabihin niyan? Ito yung mga tao na lumalakad sa lust of the flesh. Basahin natin yan. Pakibasa. James 1:15. Praise the Lord. Then, when lust had conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bringeth forth death. Yes. When lust hath conceived, nagbuntis ka na, meron ng laman, out of your lust, it bringeth forth sin. Nanganak na ng kasalanan. Meron ng outcome, meron ng result. When it is finished, bring it forth death. Pag dyan ka namatay, ihahatid ka sa kamatayan ng iyong kaluluwa. So, ibig sabihin yan, kawawa yung mga tao na nagmamahal ng kanilang kasalanan. Kawawa yung mga tao na hindi nila kayang i-forsake ang naging anak ng kanilang paggawa ng kasalanan. Dati marami tayong nanganak tayo ng maraming bunga ng kasalanan. When the gospel of Jesus Christ being delivered to us, lahat yun. Sinurrender natin yun. Pinuto lahat yun. Kaya, kawawa yung mga tao who are caught having lust and having, lumalaki na yung mga kasalanan nila, inaalaga pa rin nila, pinapadudo pa rin nila, binubuhay pa rin nila. So, ganun po ang ibig sabihin niyan. Praise the Lord! Mag-ingat talaga. Yung pinaka-last. But pray ye that your flight, pag sinabing flight, rapture, or resurrection. But pray ye that your flight, or this must be about rapture. But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day. Sabihin mo, bakit kasali dito ang Sabbath day? Di ba we are worshiping God at that time? Why is it God doesn't want to be done? Na ayaw niya na mangyari ganon. What if kung winter pala doon sa area na yan? Ano pa naman ang weather sa buong sanglibutan? Iba-iba. Sometimes magtawag ako kay Sister Marivic Nunez sa New Zealand or Auckland. Winter na doon sa kanila. Advance sila doon. Summer naman dito o kaya sa ibang lugar. So this must have some spiritual meaning. Praise the Lord. Pag sinabing yung sinasabi na taglamig, di ba may sinabi dyan? Because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Maglamig ang pag-ibig ng karamihan. Ayaw ng Diyos yun na kung kailan ka
Sa tagal panahon naghihintay ka sa pagbalik ni Lord Jesus. And during the coming of our Lord Jesus Christ, tsaka ka pa naglamig. That is spiritual winter. You are being caught. Kaya sabi niya, mag-ampo mo nga sa inyong paglupad. Dili, tingtugnaw sa inyong kinabuhi. Kaya ayaw ng Diyos mag-isi-isi tayo. Kinakailangan, kaya nga sinabi yan, be steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord. Always abounding the works of the Lord. Walang retirement. Praise the Lord. Walang rest. Hindi tayo magpahinga. O, tingnan mo yung Sabbath. Magpahinga yon. Sabbath is rest. Ibig sabihin, nagpahinga ka sa iyong fight. Sa iyong fight of faith, nagpahinga ka. Diba? May mga iba na, oy, bakit di ka na nagsisimba? Ay, pastor, magpahinga muna ako. O ikaw, ba't di ka na nagsimba? Ay, pastor, gikapoy pa ko. Pahulay sa ako sa kinabuhing Kristohanon. Dari sa ako sa kalibutanon, kay enjoy sa ako. Nagpahinga sa mabuting gawa, nagpahinga sa paglilingkod sa Panginoon, hindi nagpahinga sa pag-ibig sa sanglibutang ito. Yan ang ibig sabihin yan. Nagpahinga. Tingnan mo si David. Nagpahinga siya. And nabalitaan ngayon ng kanyang misis. Galit na galit yung kanyang papa. Sabi niya, David, kilala ko yung papa ko. Papatayin ka talaga. Hindi biro ito. Huwag ka nang matulog. Huwag ka nang magpagabi. Hindi ka na maumagahan. Patay ka talaga. Kaya nung nangyari, hindi na siya natulog, hindi na siya nag-rest. Sumibat na siya for his life. Ganon ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Praise the Lord. Huwag kang magpahinga sa iyong paglilingkod kay Lord Jesus Christ. Baka madatnan ka pa ng caught unaware ka. Basahin natin yan. Pakibasa sa 1 Samuel 9:11 and 12. 19. 1 Samuel 19:11 and 12. Praise the Lord. Saul also sent messengers unto David's house to watch him and to slay him in the morning. And Michal, David's wife, told him, saying, If thou save not thy life tonight, tomorrow thou shalt be slain. Yan. So Michal let David down through a window, and he went and fled and escaped. Yan. Di ka na maumagahan. Kasi ang plano ni King Saul, gabi, palibutan yung bahay. Para kinabukasan, alam nila na wala namang lumabas na tao, patayin talaga siya. Caught talaga siya. Ito naman si Michal dahil siya yung madaling makakuha ng info sa inner court ng kanyang ama na hari. Pinindutan niya kaagad. Huwag ka nang magpagabi. Huwag ka nang magpahinga. Huwag ka nang matulog dito sa bahay na ito. Escape ka na. Kasi bukas hindi ka na mabubuhay. O, nakinig siya. And Michal let David down through a window, and he went and fled and escaped. Oh, he was able to escape. Ayaw ng Diyos. Yung magkumpiyansa ba tayo? Meron ka pang isip, meron ka pang na magpahinga-hinga ka pa sa spirituality mo. Wag mong gawin yan. Naku. Tapos magsabi ka, may bukas pa. Meron pang next. Basahin yan. Proverbs 27:1. Lord, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Kasi itong pagpapahinga sa spirituality, yung bang mag-rest ba sa spiritual, ayaw mag-active, ayaw mag-full blast sa paghanda sa kaligtasan, easy-easy, palingon-lingon sa kaliwat kanan, pabalik-balik doon sa mga damit na hinubad naman sana, pakuha-kuha yung mga bagay-bagay na mga sinurinder naman sana. So, spiritually, you have rested. Dahil ang isip mo, meron pang bukas, meron pang araw magsisi, meron pang chance. Huwag kang magkumpiyansa.
Dito, may tao dito nagkumpiyansa. He doesn't care about his spirituality, but he used to care so much of his flesh. So anong ginawa niya? He did prepare so much for the flesh, but he did not prepare for his spirituality. Kasi isip niya, itong gi-prepare ko, this will last so much days, months, even years. Yung bang nagatagana siya ba para sa iyang unod? He doesn't care for his spirituality. Kumpiyansa siya. Kaya anong nangyari? Basahin natin. Luke chapter 12, 19 hanggang 20. Praise the Lord. And I will say to my soul, Soul, there was much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? Yeah. God did provide for our needs or necessities, both temporal and eternal. And God gave us the so-called proper preparations. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and God can take care of the rest. Meaning to say, in everything just will be added. Kaso ang mga tao, they don't have the faith in God. Masyado silang abala sa buhay sa sanglibutang ito. At dahil dyan, wala silang faith sa Diyos, di na nila ngayon na asikaso yung spirituality nila. Because of so much cares of this life or anxiety. Unprepared. Namatay siya bigla. Samantala, ang sinabi ng Diyos, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and I will take care of the rest. Ibig sabihin yan, unahin mo yung spirituality mo, yung kaligtasan mo, yung kanyang righteousness, sundin mo. God will direct you, God will guide you, God will bless you, God will prosper you. Siya na ang gagawa ng the rest. Bakit hindi yan nagagawa ng mga tao? Unang-una, they don't have the faith. Wala silang faith sa Diyos. Wala silang fear of God. Wala silang respect sa Diyos. Wala silang trust sa buhay na Diyos. Kaya nga, cursed is the man that trusted in man. The fear of man is a snare. Mas mabuti pa, by faith manalig ka sa Diyos para gawin mo yung lahat ng pinapagawa ng Diyos sa buhay mo. Tulad nito, ito yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Praise the Lord! Okay, last verse, Matthew 24:12 hanggang 13. Sige po. Matthew 24:12 and 13. Praise the Lord. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Yan. Hayaan natin kung sino yung mag-wax cold. Ayaw nilang makinig, ayaw nilang maniwala, ayaw nilang tumalima, let them go. That's why the Bible says, let the holy be holy still. Let the righteous be righteous still. And let the wicked be wicked still. Let the filthy be filthy still. I will come all of a sudden to give every man according to his work. Ay katulad nito. Walang faith. Dahil ba nagsagana ang kasamaan ng sanglibutang ito and the people who are holy are being outnumbered, doon ka na lang sasama sa karamihan? Majority rule? It doesn't matter how few ang mga righteous. How much is the wicked? Hindi ito paramihan. Kaya pagtibayin natin ang ating paghahanda.
Praise the Lord. Si Sister Daisy, meron din panaginip gi-share sa chat, group chat. Similar din kay Sister Esther, ganon din kay Brad Samuel. Similar din. Naalala niyo yung nagkasakit ako ng matindi? Nag-ask ako ng instruction sa vision. Sabi ni Lord Jesus na sinubukan ko ikaw. Sino yung nagbigay ng test sa panaginip ni Brad Samuel? Si Jesus. Siya yung nag-test sa atin. The Lord trieth the righteous. Praise the Lord. Pinapahintulot yan ng Diyos. Lalo't na malapit na siyang babalik. He is purifying us. Kaya nga, the trial of your faith is much more precious than of gold that perisheth. Because it will bring you much glory at the appearing of Jesus Christ. Kaya sa mga pagsubok na yan, be not discouraged. Praise the Lord. Sa pagsubok na yan, don't be offended. Tingnan mo dito sa Bible. Meron ditong babaeng balo. Lumapit sa mga disciples. Tinanggihan ng mga disciples. Lumapit kay Jesus. Tinanggihan din ni Lord Jesus Christ. Sabi ni Lord Jesus Christ, this meat is not meant for you, but for Israel. Anong sabi niya? Yes. Kahit mga buto, kahit mga fragments, yung mga waste, sukat na sa akin yan. Doon na humanga ang Diyos. Humanga si Jesus Christ. Sabi niya, great is your faith. Binigay sa Kanya. Kaya sa buhay tayo, pag sinubukan ka ng ating Panginoong Diyos, it seems like negative. Huwag ka kagad magsabi na, wala na, discouraged na ako. Huwag na lang. Huwag tayong pikon. Huwag tayong itong mababa ba ang puwit ba yan? Mabaw o lubot. Dito sa Bible, tinuturuan tayo. Kailangan, tayo? Persistent. Yung bang pumilit ka, pumasok. Kaya may chance pa naman tayo. A living dog is better than a dead lion. May chance tayo. Kaya magsikap po tayong lahat. At ikaw naman pinakita, nakapasa ka, kung kumpiyansa ka, ay baka yan ang ikapahamak mo. Praise the Lord. Huwag talagang di ba dito sa Bible, it sounds good yung mga sinasabi nila, and it sounds bad yung sinasabi nila. Ano yan? Merong isang ama, nag-utos sa dalawang mga anak na dalawang lalaki. Anak, go to the farm and work. Sabi ng nauna, I will not go. It sounds bad. But later, nagrepent, he went. Yung ikalawa, anak, pumunta ka sa farm, magtrabaho ka. Yes, my father, I will go. Afterwards, he did not. Hindi pumunta. Sa dalawa, ang una, it sounds bad. But he repent. He went. Kaya ang tanong ni Lord Jesus, sa dalawa, sino ang gumawa sa kalooban ng Ama? The first. Pakinggan mo, parang pangit pakinggan, pero nagrepent dahil na-realize niya na may chance pa. Yung isa, maganda, matamis magsalita. It sounds good, but ang kanyang nagawa, it's bad, mali, masama, dahil hindi niya ginawa ang kanyang sinabi. Kaya sa buhay natin, let us take the smallest opportunity. Ang pinakamaliit na opportunity, let us take that. Huwag mong sayangan yan. Praise the Lord. Huwag mong sayangan yan. Huwag tayong madaling madismaya, madiscourage. Kaya sa panahon ni Pastor, gusto kong magkasama ng krusada. Ewan ko ba't hindi ako sinasama. Meron sigurong
istorya kay pastor kung ano-ano. Never mind. Praise the Lord. Pag iniwan ako, praise the Lord. So be it, Lord. I will still stand in my fieriness in serving you. Ganon ang gusto ni Lord Jesus. Hindi kay, pag iniwan ka, balik na lang ako doon sa ano ko. Pinanggalingan ko, mabuti pa doon kay ganyan-ganyan. Huwag. Ang Word of God ang nandito sa atin. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Where the Word of God is being given freely and accurately, that's it. Samantalahin mo na. Huwag mo na yang pakawalan. Don't let it slip out of your hand. Huwag mo na yang bitawan. Praise the Lord! Kaya, really and truly, Jesus is coming very soon. Tapos sabihin mo, that has been said already so long time. Sinabi naman yan noon. Of course, hindi naman nangako si Lord Jesus Christ. Hindi na tayo mamamatay. But there are some who are still alive pagbalik niya. But we do not know yet who are they. Sino yon? It can be you, it can be me, kung sino pa man. Hindi natin alam. Pero, kung mamatay ka man sa paglilingkod kay Lord Jesus Christ, that is tantamount that Jesus Christ already judged you. It is appointed unto man once to die, after this the judgment. Ang kulang na lang sa iyo is the time of His coming, yung first resurrection. Yan na lang hinihintay mo. But actually, you are already judged by God. The judgment of God will begin at the house of God. So do not always think that salvation is so far, malayo pa. It is within our reach. Kaya lang nating abutin yan. Malapit eh. Kaya huwag nating kumpiyansahan ang lahat. Praise the Lord. Kaya sinabi doon sa panaginip, si ganito, si pastor, mga anak niya, nandoon. What if? Di pa bumalik si Lord Jesus, yung warning dito, ginawa mo. Yung pinagbawal ng Diyos, flee to the mountain, nandoon ka pa rin sa gawa ng kamunduhan. Do you think maligtas ka? Hindi mo sinunod to. What if bumaba ka sa spirituality mo? Binalik mo yung clothing mo na old, binalik mo yung mga gadget mo na mga gamit mo pa sa paggawa ng kasalanan. Wala, iwan ka. What if mitago ka ng kasalanan, hindi mo sinurrender? Pinadudo mo ng pinadudo secretly. Wala, iwan ka. What if nanglamig ka? Or nagpahinga ka? Wala. Kaya ito, importante ito. Ito yung pinaka-pointers. Kung sa exam pa, nagbigay ang Diyos sa atin ng pointers. So that when exam will come, alam na natin what to do para makapasa tayo at matanggap tayo sa kanyang pagbalik. Praise the Lord. So magsikap po tayong lahat. So tonight is our prayer meeting. Let us focus on our spiritual preparation na madala tayo sa pagbalik ni Lord Jesus Christ. Kung kailan man ito, hindi natin pa alam. Only God knows. Kaya magsikap ang bawat isa. Huwag magpa-easy. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.